Ay, magandang gabi mga boss, mga camping. Salamat sa dumadagdag subscriber no, mga friend. Mahalo-halo topic natin, marami hong ganap eh. Ito, si PBBM. Namamasyal. Napabuntong hininga na lang si Pangulong Bongbong Marcos dahil daw sa galit matapos niyang matuklasan ang isang ghost flood control project sa isang bahagi ng Purok 4 dito sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Ayon sa Pangulo, 220 meters na reinforced concrete river walls na nagkakahalaga ng mahigit 55 million pesos ang dapat na nagawa. Pero sa isang surprise inspection ng Pangulo, wala siyang nakita kahit ano. 55 million pesos dapat nagawa daw. Puta. Ano wala na ganito, wala na tayo mahanap. Sige. Ay, nako. Talaga naman. Thank you. Disappointed, sir? Yes. Disappointed? Extremely. Well, more than disappointed. I'm actually... Ganun lang si PBBM eh. Galit na yan, pero tumatawa pa. It's what's happening here. Talagang paano naman pero wala talaga 220 meters, 55 billion completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. Nangako rin ng Pangulo na itutuloy ang proyekto at hahanapan ng paraan para magawa daw ito sa lalong madaling panahon, pero higit daw sa lahat dapat mapanagot sa batas ang mga nasa likod ng ghost at maanomalyang flood control project na ayon sa Pangulo ay ang modus ay ang pagpasapasahan sa mga subcontractor ang proyekto. At para sa GMA Integrated News, JP Soriano. Hindi ba pwede dito mga friend, no? Itong mga hayop na to, yung warrantless arrest, sa totoo lang, tumagal ito, talo pa nito ang magnanakaw talaga na ninakawan yung kaban ng bayan na nakadilat ang mata. Oo. No? Ang tanong, mga boss, bakit ngayon lang to? Ilang bagyo naman ang dumaan? No? Panahon pa ni Digong, marami na hong ganito. Ang pera wala eh. Pangpalamig ulo, kalat ni. Hindi ko pinibigyan ng sound, baka makaka-copyright tayo eh. Ito yung dito yata napunta ang flood control project, sabi naman din sa TikTok na to. Ito yung ba to? Yung isa sa pinakamayamang kontratista. Na mag-asawang Sara at Curly Diskaya ang nasa 40 sa may isang... Ito pala yung Diskaya. Wala ko, konti sasakyan nito. Ayan nyo. Daan nilang mga sasakyan sa garahe sa kanilang bahay at opisina sa Pasig. Marami sa mga ito, American brand at meron silang ilang modelo na hindi makikita sa bansa. Meron din silang malapalasong tahanan na nagsisilbing opisina ng St. Gerard Construction. Malayong malayo sa kalagayan ng buhay nila noong bago pa lang silang mag-asawa. Hindi raw naging madali ang kanilang simula. Nangungupahan lang sila dati. Umabot pa sa puntong wala na silang pambayad upa. Sumabak sila sa negosyo. Kawawa naman. Ito yata yung nakalaban ni Vico Soto sa Pasig. At itinaya ang huling ipon, pero naloko. So malaki rin po yung nawala sa inyo? Malaki din nawala. Kasi yun na lang yung huling pera namin. Pati kotse namin na naibenta namin. Kawawa naman pala kayong mag-asawa. Sara Diskaya. Ito, nagkabenta-benta. Pagkatapos ngayon, ang sasakyan nila may 100. At malamansyon ang bahay. Nimula nila ang St. Gerard noong 2003 hanggang nabigyan sila ng pagkakataon sa isang malaking proyekto noong 2014 at nagtuloy-tuloy na nga ang kanilang pag-asenso. Nagtayo ng St.
Bernard ba, puto, 2014, nabigyan daw ng gobyerno ng isang malaki-laking proyekto, putang ina, galing sa wala. Ano ba siya? Yung maniniwala dito. At nagtuloy-tuloy na ang pagkamkam ng, putang ina. Kaya po, Ipinakita ng mag-asawang Sara at Curly Discaya ang nasa 40 sa may 100 nilang mga sasakyan sa garahe sa kanilang bahay putay, 40 pa lang yung pinakita. Sa nagit sandang sasakyan nila na nasa kanilang garahe. Putang, grabe. at opisina sa Pasig. Marami sa mga ito, American brand at meron silang ilang modelo na hindi makikita sa bansa. Meron din silang malapalasong tahanan na nagsisilbing opisina ng St. Gerard Construction. Malayong malayo sa St. Gerald. Babata pa tong mga to. Mag-asawa na to. Putya, dapat ito, i-arestuhin na agad to. Oo. Ha? Tignan nyo, buhay galing sa wala. Ang gagalugi-lugi pa sa negosyo. Pero nung nabigyan ng pagkakataon, noong 2014, hindi kaya aso rin yung digong to. 2014, di ba? gaya ng buhay nila noong bago pa lang silang mag-asawa. Hindi raw naging madali ang kanilang simula. Nangungupahan lang sila dati. Umabot pa sa puntong wala na Puto, nangungupahan lang. Putang ina ngayon, 100 na sasakyan at 40. Ay, mga putang ina ay. silang pambayad upa. Sumabak sila sa negosyo at itinaya ang huling ipon, pero naloko. Naloko pa. malaki rin po yung nawala sa inyo. Malaki din nawala. Kasi yun na lang yung huling pera namin. Pati kotse namin na naibenta namin. Sinimula nila ang St. Gerard noong 2003 hanggang nabigyan sila ng pagkakataon sa isang malaking proyekto noong 2014 at nagtuloy-tuloy na nga ang Nagsimula sila ng 2003. Tapos nung nabigyan sila daw ng napalago nila yung kanilang St. Gerald, ha? Magaling negosyo nito. ng pag-asenso. Ipinakita na Ito, Digong, ang maraming reklamo ngayon nakarating na raw kay Digong. Ang maraming reklamo ngayon sa baha. sa flood control projects. Mismo si Kitty nga ang nagkwento nito sa kanyang ama. Ano naman kaya ang say niya rito? Alamin sa Agenda Weekend Report ni John Manalo. Sa kabila ng mga usapin ng anomalya sa mga flood control projects sa bansa, may reaksyon si former President Rodrigo Duterte tungkol dito. Sa isang panayam sa The Hague, sinabi ni former presidential daughter Veronica Kitty Duterte na naikwento niya sa kanyang ama during her August 15 visit ang mga kinakaharap ng Pilipinas ngayon. Contractor na yan. Isa na rito ang pagsisiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos sa top 15 contractors na kumita dahil sa kabi-kabila nitong flood control projects. At ang naging reaksyon ng dating Pangulo, Tumawa lang siya. Tinanong, he asked if, was this the problem nung president ako? Sabi ko, hindi. You were a good one. Tanga. Nung panahon ng tatay mo, walang ganyan. Kasi nga, everybody happy nung panahon ng tatay mo, yung mga kongresista. Kaya nga si Sara Duterte, gusto niya na raw ng bloodbath at sigurado maraming isasiwalat yan. Remember mga prena, nung sinabi yung 612 million, ha? Ang sabi ni Duterte, ni Sara, bakit ako ang inaano nyo? Bilyunan ang nakawan sa gobyerno. Matalang ako, 612. Yan lang, tapos naano nyo ako. Kaya talagang, yan na sinasabi niya magkakaroon ng bloodbath na ayaw itong mga senador na magka-leche-leche. At ayaw din. Magtuturo talaga itong mga boss eh. Pakinggan natin itong isa pa ring maganda bunganga. Excellent one. So, ayun, tumawa lang siya. Then he could Excellent one daw. Tumawa lang daw. Paano hindi natawa eh? Alam din, baka alam rin ni Digong na walang mangyayari dito eh. Sa totoo lang. be shifted na to the family matters. kaugnay nito, inilunsad ng palasyo ang sumbong sa Pangulo website nitong August 11, kung saan mahigit 1,000 na ang nagsumite ng reports simula sa unang araw nito hanggang August 13. Nakapagtala naman ng mahigit 84,000 views ang website during the same period.
Samantala, hinanap din ni FPRRD ang common law wife na si Honolat Avancenia sa pagbisita ni Kitty sa The Hague. He was looking for my mother again. And kasi akala niya, he thought that I'm alone here. But I said, no, my mother's just waiting there because you know the situation already. Matatanda ang pinagbawalang bumisita si Avancenia kay FPRRD na nakakulong ngayon sa ICC headquarters due to alleged crimes against humanity. Kinumpirma rin ito ng Chief Legal Counsel ng dating Pangulo na si Nicholas Kaufman. Sa isang speech naman sa Filipino community sa Kuwait, sinabi ni Vice President Sara Duterte na bagamat pumayat ng husto ang dating Pangulo, tiwala pa rin naman siya na maaalagaan ito dahil may mga medical officer din naman sa ICC headquarters. Nakatakda rin bumisita ang bise kay FPRRD pagkatapos ng kanyang trip to Kuwait. Para sa Agenda Weekend, Joan Grabe, no? Yan ang trabaho ng vice presidente, babuyin yung gobyerno, pagmumurahin yung gobyerno, di ba, mga friend? Siraan yung gobyerno, naku. Ito ang Senado, ayon sa Rappler. 5 sa 12 members ng Commission on Appointments ay galing sa Duterte Bloc. Ako nga pala si Bons Magsambol. Pag-usapan natin ang issue. Nitong Tuesday, August 19, binuo ng Senado ang komposisyon ng Powerful Commission on Appointments. Ang CA ay responsable sa pag-approve o disapprove ng presidential appointees kagaya ng miyembro ng kabinete, members of the constitutional commissions. Puta, ganun pala yun yung CA May kapangyarihang approve o disapprove ang appointment ng presidente. Puta, ng panahon ni Digong walang ganyan. Di ba? BBM, ano ba naman? Si Digong noon, pag sinabi ni Digong, gusto ko yan si Bantag ang maging Bucor Chief. Kasi gusto ko yan. Kasi nambabato ng Granada yan. Tawanan pa yung mga gunggong. Bucor Chief si Bantag. Pero ngayon, ayan. Kasi nung Senado, kaya nga si itong Sara Duterte, malakas ang loob nito na it's gonna be bloodbath. Kasi noon siguro may mga sobre rin itong mga senador nito Oo, di ba? Tuloy. Members of the judicial and bar councils, and officers of the armed forces. Pero teka lang, balikan natin. Bago pa man mabuo ang 12-member ng CA, nagkaroon na ng heated discussion si Senate Minority Leader Tito Soto at Senate Majority Leader Joel Villanueva nitong Monday, August 18. Gusto kasi ng Puta to si Joel Islord, anak ng putang pag nakikita ko nagsasalita sa Senado, anak ng puta ka ako. Ang galing din ng bunganga. Lusot na lusot sa bobo ang ina Buti na lang may Tito Soto na humarang. Kung hindi, akang putang lahat yung na CA, puro Duterte Block. na 10 mula sa kanila ang maging miyembro ng 12-member CA, paliwanag ni Villanueva. Ito raw Putang mantakin mo, ang gusto niya 10 sa kanila sa Duterte Block. Kaya pagmumukha niya, utang ina, yan yan ang pagmumukha niyan. Yan yung uso, dahil sa 80-20 representation. Hindi pumayag si Soto, isang veteran senator, dahil ayon raw sa Supreme Court, party lines and party representation ang dapat na basihan ng komposisyon, hindi ang bloke. Para matapos ang diskusyon, nag-withdraw ng nomination si Senator Alan Peter Cayetano kung saan siyam lang mula sa majority ang na-elect sa CA at nagkaroon naman ng 3 slots ang Senate minority na binuo nga nitong Tuesday, August 19. Sila ay si Senator Risa Ontiveros, Senator Loren Legarda at Senator Mig Zubiri. Ito naman ang mga senador mula sa Duterte Bloc, Senator Puta. Doon sa tatlong na yun, kay Risa Ontiveros lang ako may tiwala Totoo lang. Totoo lang. Ito naman tong sa Duterte Block. Si Bato, si Gago, si Marcobeta, si Mark Villar, at sikit sa lahat, ang napakabait na ate ni PBBM, si Baba.
Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Amy Marcos, Senator Mark Villar at Senator Rodante Marcoleta. Ang iba pang mga miyembro ng CA sila Senators JV Ejercito, Jinggoy Estrada, Rafi Tulfo, and Joel Villanueva. Bakit powerful ang CA? Well, ito kasi yung nakatakda para mag-aproba o disapprove ng mga appointees ni President Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa CA rules, the appointment will be decided through a majority vote with ex-officio chairman not allowed to cast a vote except to break a tie. Hanggang 3 beses pwede tumaan sa confirmation hearing ang isang appointee. Ibig sabihin, kung hindi naging successful ang unang hearing, pwede siyang reappoint ng Pangulo at dumaan pa sa 2 pang confirmation hearing. With the President's waning influence in the Senate, will the CA dominated by the Duterte bloc make it more difficult to confirm his appointees? For more stories, visit Rappler.com. 40% Puta, yun mga boss. Oh, nung panahon ni Digong, walang ganyan. Tignan mo yung mga inappoint ni Digong. Michael Yang. Ha? Economic advisor. Yan ba? Kibulog. Spiritual advisor. Putang ina, walang kumo-question ng mga CA, walang CA kay Digong. Tingnan mo. Grabe ng mga boss, no? Eto. Yung isa pang, mukhang abnormal. Alam nyo, Marcos walang ganito yung itsura eh. Yung mga anak ni Marcos walang ganito. Itong mga anak nito si Digong, ang putang ng mga itsura. Tapos sila malakas pa magsabing bangag, tingnan mo itsura niya, no? Ang ina, baka buong katawan nito may tattoo, mukha lang ang wala. Kasi yung braso niyan, tattoo lahat eh. Grabe, Yun namang ate niya, kaya yung binti, may tattoo rin. Puta, anak ni Marcos, wala kang makikita may tattoo. Ulpi mo si Marcos, Junior, wala kang makikita ng tattoo sa pamilya nila. Kaya itong mga hayop na to, ito ang gagawin niya, Pakinggan natin itong animal. Maganda yung TikTok eh. Nasisiyan ako. Let me just point out the difference. Kasi ba ito, kung iambak man sa promotion, it is because it was to fight drugs and criminality. Si Tor, 1 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.9 million pesos ang na-recover ng Davao City Police Station 8 sa bahay ng isang drug suspect sa NHA Village, Barangay Maa, Davao City. Ito problema eh. Napanood ko na to, na may araw na shabu. Puta, wala namang report kung kaninong bahay yung tinutuluyan nung mga big time pusher. Walang sinabi, bitin. Tuloy natin. Bandang madaling araw nitong Miyerkules, July. Sinibak na sa pwesto ang nasa 37 opisyal ng gobyerno sa Davao City na nagpositibo sa drug test. Balitang umaabante mula kay Charmaine Ab. Sa Davao lang mismo ngayon, 4th highest incidence of crime sa ating buong bansa. May droga sa Davao ngayon. Ngayon lang, gusto mo samahan kita eh. Makakabili tayo ng droga sa Davao eh. Magandang umaga mga kapatid. Ako po si Bril Montalvo ng News 5. Nandito tayo ngayon sa isang bahay sa Barangay Kabantian, Davao City, kung saan itong bahay na ito ay imbakan or bodega umano ng mga illegal na droga. So kaninang madaling araw, mga pasado alas 4, ay pinasok ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Region 11 ito nga bahay dito sa loob kasi may nagsumbong sa kanila na yun nga, ang bahay na ito is may mga nakatago na mga illegal na droga sa loob. Grabe no mga friend. Yun ang Davao. Na galit na Duterte sa droga. Tang ina mo yun. Mga senador, ito yung inyong poon na gusto ninyong mga surveyor.
Tanga na, galing ng mga surveyor. Oo, tayo, di ba? Sinasabi ni Harry Roque, kung ngayon daw eleksyon, ito na presidente. Tingnan niya gaano ka-demonyo to. Ways of paying? Putang ina ninyo! This country is going to hell. Sasabihin pa nila, well, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? Taksin, kesyo korap, abusado. Putang ina ninyo! Ano mo rin? Sino ang korap? Ikaw, gago. Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Putang ina ninyo! O, ayan, yung magiging presidente. Na ayaw. Na napakalakas sa Kwarta Suprema. Ano ang mangyayari? Korte Suprema, sabi. Ay, Pilipinas. Sana na lang merong isang matibay-tibay na general dyan na handang sagipin ng Pilipinas sa kamay ng mga ganitong uring mga halimaw na politiko, na mga magnanakaw. Puta, dapat may ganyan. Kaso wala eh. Yung mga general, tatapalan nila. Gaya nangyari kay Duterte, lahat ng mga general. Kung lintik ko maglagay ng estrella si Duterte, puta. Bukas, 4-star general ka na ba to? Putang ina, ganun lang kadali. Binaboy ni Duterte. Pati sa ngayon ng ng kapulisan, lahat. Oo. Takin mo, gaano kahirap kung ikaw wala kang kapit para ka malagyan ng estrella sa Puta kayo, di ko pag nakadikit ka, 4-star general ka na agad. General ka na agad. Tangina, ganun ka. Wala talaga mga boss. Ito, yung mga puro pabida na naman sila, mga ninakaw, mga flood control, puta na. Sampahan nyo na ng kaso, sabi nga ni Baste. Kasuhan nyo na. Hindi, walang mangyayari na naman eh. Sa, na yan, ng lintik na Senado na daldalan dyan, na ganito, ganito. Ninakaw, Ghost Project, wala yan. Kusayat kay Sara Duterte. Katakot-takot na ebidensya eh. Nakarating pa ng Supreme Court eh. Nayari pa eh. Ngayon, marami tayong topic. Ito, kampo ni Duterte, hiniling sa SC na ibasura ang motion for reconsideration. Puto, ganun lang kung utusan yung Korte Suprema, basura niya yan. Ayan. Sara Duterte sa Korte Suprema na ibasura ang inihaing motion for reconsideration ng Kamara. Ang apela ng mababang kapulungan ay kaugnay sa desisyon ng kataas-taasang hukuman na labag sa saligang batas ng Articles of Impeachment laban sa Vice-Presidente. Ating saksihan. Kinumpirma ng abogado ni Vice President Sara Duterte na naghain na sila ng komento sa motion for reconsideration ng Kamara sa Supreme Court. Pagtutol ito sa nais ng Kamara na balik na rin ang deklarasyong null and void ng impeachment complaint laban sa Vice. Sa 27 pahinang komento na sinumite sa Korte Suprema at nakapost sa website ng SC, hiniling ng Vice na ibasura ang motion for reconsideration ng Kamara dahil sa kawalan ng Hiniling ng Vice, basura niya yan. Kayo ibasura ko Tuloy. Rito, ayon sa kampo ng Vice, walang kinakailangang factual correction sa desisyon dahil nakasandal ito sa katotohanan.
Mga diversion o paglilihis lamang daw ang mga ito sa tunay na rason ng desisyon. Gate ng kampo ng bise, nag-commit ng grave abuse of discretion ng Kamara at sadyang binaliwala ang mga Putang ina, yung camera pa naggano ng grave abuse of discretion. Itong gago na to, ayaw nga mag-oath di ba? Oh. Siyang inabuso niya yung camera, di ba? Oh, di ba? Ngayon, binabaligtad pa. Puta, ganun kagaling tong... Pero look, lumulusot sa tanga Oo. Naluto. Ba? Hiniling niya raw sa Korte Suprema, ibasura niya yan. Yung mga motion for reconsideration na yan. Tuloy. ng konstitusyon na mga limitasyon sa kapangyarihan nito na mag-impeach. Si Vice President Sara Duterte nagpunta sa Kuwait kung saan binisita niya ang Filipino community doon. Ayon sa bise, kwenesyon ng kampo ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa kaso. Nabanggit din niya ang hiling na interim release ng kampo ng ama o ang pansamantalang paglaya habang dinidinig ang kinakaharap niyang kaso. Ayon sa bise, sinabi ng kanyang ama na hindi naman daw niya tatakasan ng kaso sakaling mapagbigyan ang Tungunong, ikaw na lang yata naniniwala sa tatay mo saka yung mga DD shit napakasinungaling niyang ama mo. ICC yung nando doon, hindi naman korte ng Pilipinas yun na pwedeng gaguhin ninyo. Ina nyo. interim release. Para sa GMA Integrated News, ako si Sain. Hindi raw tatakas yung tatay niya. Nako mga boss. Ayan. Bakit parang wala akong naririnig kay Juan Ponce Enrile, no? Parang wala akong naririnig ng mga magulo na di ba? Parang wala akong naririnig sa kanya, no? Anyway, nandiyan naman si Atty. Claire Castro, di ba? Ang inaano ni Atty. Claire Castro kanina, pinanood ko yung nasa na yung pondo nung panahon ng tatay mo. Magkulab na tayo mga boss. Kasakit sa ulo mangyayari dito. Napakasimple. Si Kibuloy, na pala, ng Amerika, kinukuha na. Isang gulo na naman yan. Pag binigay si Kibuloy, sabihin na naman ng Duterte, bakit ganito? Pag hindi naman ibinigay, sasabihin naman ng tao. Kaya to si Bongbong, si PBBM, talagang nakaipit sa Pag hindi naman binigay, sinusuportahan mo si Kibuloy. Ganun ang lalabas, di ba mga boss? Anong gulo? Magkulab na tayo. Bukas natin pag-usapan yung visit na kampon din sa Tanas na Kibuloy na yan. Pilipinas. D-Sed, shout out D-Sed. Gandang gabi sa Rox at sa lahat ng mga ka-warrior, sabi niya. Jeanette Laurinaria, shout out. Happy birthday po tay. May anak na naman ako Jeanette Laurinaria. Dadagdagan naman anak ko David Alin Mindora, shout out. Good evening po Karok sa mga ka-warriors. Kahit may tama sa utak niya si Baste, ay tama naman na sinasabi niya. Alam niya kasi yan ang ginagawa ng ama niya sa Davao noong paman, di ba? Ginagawa niya. Kaya doon bumili. Alam mo, naiboto pala ni Atty. Claire Castro. Atty. Claire, pagmumukha lang yan, nagtiwala mo ba sa Pilipinas sa pagmumukha niya, hayop na yan? Hindi ba nakita kung paano makipag-debate yung gunggong na yan? Raul Villanada, Didix Kuya Rox at sa inyo may bahay, God bless. God is always good. Tama ka dyan, Raul. Raul ulit, belated happy birthday sa iyo, Kuya. Many younger years sa iyo. Salamat Jokiano, shout out. Karox, wala na tayong aasahan sa mga kupal na yan. Puro daldal lang. Raul ulit, nangantyaw ang duwag na si Baste. Sige nga, nagawa ba nila sa Davao na managot ang public official? Kaya pala, hinayaan nilang
manggahasa, kaliwat kanan, si Kibulok, pagpapayaman nila, at si Bongbong, patay dito, patay doon. Si Hepe, si Bato, nung Hepe si Bato. Oh. Joselito Mabait, shout out, Jokiano. Yun nga insertion sa campaign fund donation ni Boy Kilay at Boy Dila. Di pa din inuumpisahan ang investigasyon. Totoo, puro umpisa nga, puta. Tangin lang yan. Sampahan nyo na ng kaso, sabi ni Baste. Tangin na. Hindi puro kayo drama, sabi ni Baste. Senador. BBM. No. Puro kayo drama. Sampahan nyo na ng kaso. Nahin nyo na si Pulong. Tangan nyo. Elizabeth Iscare, good evening, Sir Rox. Wow, talagang itong pamilya Duterte, isipin nyo, si Baste, kung magsalita at mang-insulto ito kay BBM. Wow, Igawain niya ng tatay niya. Alam niya yan, di ba, Baste? Alam niya yan. Magkabahay at lupa channel. Ano sabi to? Shout out sa'yo, magkabahay at magkalupa channel. Walang bayag si PBBM. Akalain mo, mga senador na pinapalo niya, pinapanalo niya, ay hindi po mapapabor sa kanya. Nag-archive lahat. Buti na lang merong pinklawan kumikilos para sa gobyerno. At nakikita kung ayos maging president na may tapang si Trillanes at Ontiveros. Si Lenny mukhang PBBM din, hindi firm. Pero magaling sa lahat, pero mukhang patatalo din sa DDS tulad ni Marcos. Hindi natin masabi yan, friend. Wait and see lang tayo, Christian Cheng, shout out na. A pleasant evening po, Tatay Rox. Long time. How are you na po? Eto, ikaw How are you ka na? Mataba ka na ba? Christian Cheng ulit, tama po kayo, Tatay Rox. May tama din minsan yung anak na nasa dahig, tama. Tama din ang nginata niya na mauuwi lang sa walayang flowery words na kesyo iimbestigahan ng Malacanang ang mga flood control project. Sabi ko na nga po dapat unahin ng Malacanang ang kanyang sarili. Tagal mo na wala, birthday ko ngayon, nakakala mo, Christian Cheng ito. I beg naman to disagree. Sa malakas daw si Atsara para presidente. Mga hunghang yung mga zombies na planning. Christian Cheng ulit, At sa issue ng impeachment, si Masiba sa kwarta na si Atsara Carpio Duterte planning, sa umpisa pa lang, sinabi ko na walang mangyayari dyan sa impeachment trial na yan ng vice fake president ng mga thieves yun nga Elizabeth Iscare grabe talaga ang mga ugali ng mga Duterte, manang-mana sa ama nilang bastos, mayabang at hari kung umasta. Akala mo pag-aari nila ang Davao, siga talaga dating nila. At kaya siguro sila nananalo dyan dahil sa takot ng mga residente. Sinabi mo pa. Naninirahan dyan. Siyempre, kilala sila dyan na may death squad. Di ba? Sino pa ba ang babangga dyan? Di ba, Sir Rox? Yun nga. Feel nila sila, ang hari at reyna. Sila kawawang Pinoy. Di ba sinabi nga ni Noel Duterte, yung pamangkin niya, they live like king and queens in Davao. Pero kakamping ko si Noel Duterte. Psychiatrist yun. Nandun sa ibang bansa. Perdes San Juan. Good evening po, Karox. Belated happy birthday po, Karox. Salamat, Perdes San Juan. Elizabeth Iscare ito. Isang proyekto na sobrang daming nakikinabang mula sa 10 bilyon. Ang napupunta lang sa gobyerno, 1 bilyon. 1 bilyon lang. Kasi nga, pinagpaparti-partihan na yan ng mga buhaya. Kaya, ang katapusan yun, ilang buwan nilang o matagal na 1 taon, warat ang proyekto. Paikot-ikot ang sistema. Totoo yan.
Mundo Cheng, oh. Pre, pagkakita ko pa lang sa pagmumukha ni Digong, noong una pa man, wala na akong kapanipaniwalang may magandang gagawin sa ating bansa. Satanas na ang dating. Parehas tayo, pre. Mundo ulit, oh. Lahat ng mga masamang nangyayaring kasamaan sa ating bansa, si PBBM lang ang makakalutas kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan na kamay na bakal at hindi puro ngak-ngak lang ng ngak-ngak. Aksyon ng kailangan. Marcos. Librado Ludovico. Blessed morning, Karoke, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Hoy, Bleng Blong, action speaks louder than words. Wala eh. Misael Edwin Mike, shout out my friend. Mundo Cheng ulit, oh. Dapat parusahan niya ng bitay sa pamamagitan ng garote na ginagamit sa tatlong pari natin kung tawagin ay sa gumbursa. Mundo ulit. Garote sa tabi ng basurahan, hindi sa luneta. Bakit mga bayani ba sila? Tulad ni Rizal, mga garbage sila, dapat lang sa basurahan lang. Totoo. Dapat ipaanod sa mga putanan to eh. Sa baha. Ramon Valencia, shout out. Bossing, itong si PBBM, nakakaawa kung alipustain ng mga kalaban niya, lalo na ang mga Million Duterte. Kung talagang seryoso siya sa mga nagkamal ng pera sa mga kontratista, hindi ba si Pulong nabalita din ng Davao kumamada din lalo ng napaka pwesto pa si Gongs D. Total, hinamon siya ni Beste na hulihin yung mga alam ni PBBM. Sampulan na niya yung ulol na Bechi ba? Bakla na si Boy Tosok ng Davao. Totoo, tangina. Librado Ludovico. Ito ang bayarang vlogger. PI ka. Nakakulong na yung amang halimaw. Ano sinasabi mong sisirain? Mga siraulo ng mga yan, kasama ka na. At yung mga didisit pang iba, pwe. Ukom Junior, shout out. Itong si Busted, kahit sa standard ng utak, may laman din ang loob pag nagsalita, pero hindi tatalab kay BBM yan. Kasi nga, music to the ears ang marinig niyang napakabait na presidente. Tama ka dyan, Ukom, ha? Odelia Alpilor, shout out, ha? Hello, Sir Rox. Tama si Baste, Sir. Patunayan ni BBM ang mga sinasabi niya, lalo na ngayon nasimula na sa Senado, ano na nangyari? Si Marcoleta, asan sila? Di ba halatado na DDS sila, tapos grabe ang kabulukan ng mga senador. Katamad na silang panoorin. Ingat po, Sir. God bless us all po. God bless, Odelia. Wala talaga. O tayo na. Pagalingan sila. Para tayo ng mga kurang. Putang ano kala mo, no? Tangina nyo. Mahayop kayo. Kalat ni Baya, shout out. Grabe, no? Pilipinas. Kaya maganda talaga magkaroon ng isang matinutinong paaral ng gobyerno ng mga PMAR na paghuhuli niya, nasa inyo armas, puta na, ano ba kayo, kesa sisilbi kayo sa mga animal na yan, mga demonyo. Oh. Romeo Calusa, shout out. Si Baste, may tama. Si Baste, may tama rin. Tama sa utak. Halika nga dito, paluin kita sa ulo, magulo ka rin sa usapang baha. Hayaan mo, damay din yung kuya pulong mo. Totoo yan, Romeo. Romeo ulit, oh. At heto pa, Karox, si Gob Tebes, gusto raw mag-witness. Naman nga kaya At Enzo, gusto raw mag-witness yung isa ungos din. Sa mga usaping baha at bulok kontratista. Ano sa palagay mo, Karox? Payag ka ba? O paluin ko na rin sa ulo ito si Tebes? Visit. Mas payag ako kung haambalusin mo sa ulo, hayop na yan. Tangina mo. Mag-witness siya, hype siya eh. Tsak na kumita rin yan. Yung mga bugok. Romeo Calusa, ayan. Ayan na naman mga senador. Moro-moro na naman. Hearing nyo dyan.
Imbestigahan nyo muna ang kasama nyo dyan, si Villanueva, Escudero, Bongo, at ikaw naman, Tulfo. Dami mong intro. Baka gusto mong paluin din kita sa ulo mo, konyo. Ay, Romeo. Ucom Junior lang ito. Kahit substandard ang utak ni Baste, in fairness, may tama rin ang pag-iisip eh. O, di ba? Tama. Ito si PBBM nito eh. Ano ba gusto mong ano? Huwag kang kakalat-kalat. Sinasabi ko sa'yo. Oo. Baka tawag dito? Baka ma-sniper ka kagaya ng mayor ng Tanawan, Batangas. Ha? Mabilis. Kakantara pa sigurado yung mga taga-kwarta. Kung Supreme Court, idideklara ng presidente yung isang halimaw na yan. Oh. Sinabi na nga, live pa, PBBM. Yung papatay sa'yo, naka-live. Hindi mo na pwedeng pagka-interest itong si Sara, nandun sa ibang bansa. Masalukuyang sinisira ka. Diba? Napakagaling magsinungaling yan. Anong alam ko dyan? Basta I am the President of the Republic of the Philippines. Putang inang yan. By virtue of succession, ha? Huwag naman sana. PBBM, huwag ka masyadong lakad ng lakad. Mag-bulletproof ka ba? Romeo Calusa ulit. Isa pa itong Nadia Montenegro, isa rin liar. Paluin kita sa ulo. Oy, Robin, ipa-drug test mo si Nadia at tropa mo. Paluin kita sa ulo. Sinisira mo araw ko, konyo ka. Ito ulit ni Romeo. Okay na, diba? Mary Lebron, shout out ha. Ted, tungkol sa mga DDS na senador, habang sinisikap nilang ipakita sa taong bayan kung gaano sila karapat-dapat sa kanilang tungkulin, ay lalo naman silang nabibistong mga nagtatago sa kanilang sariling anino. Sa pagtuligsa nila noon sa Blue Ribbon Committee ni Marcobeta tungkol sa korupsyon sa flood control project, lahat sila ay naging mga Ponce Pilato na walang binabanggit kung sinong senador o kongresista ang sangkot sa korupsyon ng flood control project. Wala tayong maasa sa mga ito. Para silang mga buksingerong suntok ng suntok, ngunit hindi tumatama. Nandyan lang daw sa Blue Ribbon si Marcobeta para protektahan ang mga katulad niyang buwaya. Ganun na nga, Ted. Mary Lebron ulit ito. Xerox, sila mga vlogger ng mga Duterte, nag-aaway-aaway dahil sa bayad nilang hindi patas. Si Maharlika ang nagbubunyag ng mga away nila at mga sikreto nila. Totoo. Mary Lebron ulit. Si Baste, maraming salita dahil may kinatatakutan sila. Dahil isa sila sa nakinabang sa pondo ng flood control. Totoo. Shine, shout out. Belated happy birthday sa Rox. More healthy life years to come and God bless. Welcome to the club, Shine. Friend Shermin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo. Relma, shout out ha. Sabi ni Tia Deli. Lerma Apolinar, oo. Umabati po ng magandang buhay at may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong team Rocky Warriors the Great. Sa topic ko po tayo, Sir Rox, tayo pong lahat dito sa Rocky Warriors, wala pong salungat sa baluktot. Lahat po tayo may takot sa Diyos at marunong po ng salitang hiya at respeto. Totoo yan, Tia Delica. Talagang, Sir Rox, wala po akong masabi sa mga dakilang mandarambong at mga sinatong na hagum. Sobrang garapal. Si Kulaba, Villanueva, Villacueva, sa Commission on Appointment, puro tuta nila ang gustong ipasok. Totoo, nang walang yang damonyong impacto. Ang kapal ng mukha ng Villanueva, putang na. Joel is Lord. Utang ina. Sana lang, Sir Rox, yan puro imbestiga na yan. Si Kutingting. Kutingting na, meron maipabitay, bitay.
Alam niyo sa totoo lang Tia Delia, dapat ito mga imbestiga na to, puta hindi sinasabi ito eh. Hindi nakapagtago na yan, puro bilyonaryo na yung mga kontratista na yan. Saan niyo pa mahuhuli yan? Dapat sikreto, bigla warrantless arrest. Puta na eh, mga mamamatay tao yung mga hayop na yan eh. Oh, taki mo ilan namamatay dahil sa mga kagahamanan ng mga putang inang yan. Dahil puta, mga ghost project, puta na, puta, milyon, daang milyon, puta na. Oo, grabe, no, putang ina talaga. Paulit-ulit, ito ho ang impyerno, wala nang iba. Putang ina. Ang problema, pinamumunuan ho tayo ng mga kampo ni Satanas. Putang ina, kawawang Pilipinas to. Merong may pabitay po. Yung si Halimaw ng Davao, si Curimaw, Baste. Tapang sa bunganga pero urong ang betlog sa tunay na laban. Pwe, ito namang si Kutingting Xerox. Naku kung palagi siyang lampa at pumapayag siyang dinadaguk-dagukan lang, ano po ang asa ng Pilipinas dyan, Xerox? Kung alipustahin po siya, inam, pero okay lang. Ay, naku, Xerox, kung wala pong malupit na hawak sa panlaban yung mga taga Durian City, hindi po siguro papayag yung ng sobrang pambabalahura, Xerox. Masama po ang amoy ko sa mga ganyang galawan, Xerox. Pares tayo. Siguro nga po may hawak silang alas na siya po nilang isasambulat sa tamang panahon. Totoo yan. At pag nagkagera patani na po sila, Xerox, naku, ewan ko sa inyo, mga pinutukan kayo ng lintik, mga timawa, mga leche, mga buwisit. Kailan, Xerox, kailangan may makita po ang taong bayan na malupit na hagupit ni Kuting. Leon kasi kamo sa mga ganap na kasulaso-laso. Wag puro ningas kugon at pakitang tao lang. Yan si Villacueva, Jesus is Lord daw, pero halang pala ang bituka ng pinutukan ng lintik. Matakot ka sa Diyos, hoy. Dapat ikaw talagang ipinaanod sa kapal na mukha mo, sobrang kapal. Villanueva, no? Tatangin na. Ay. Alberto Olaer, shout out. Karoke, nanood ako nung hearing sa Senado, sabi ni Mig Subiri, sa flood control may elephant daw. Nagulat ako, bakit hindi binabanggit ni Mig ang mga buhaya nagkalat ngayon sa ating gobyerno? Karox, mabuti pa mag-hire kayo nung babaeng sniper taga-Ukraine. Ipatarget ang mga crocodile sa ating gobyerno para mawala na, Karox. Totoo. Jane Labayna, shout out, my friend. Hello, Sir Rox, long time no see. Yun nga, birthday ko wala ka naman, diyan ka sa dagat Naglalamierda pa. Yun nga masyado mong ini-spoil yung balat sa paa, friend Jane, Pero updated naman ako sa mga happenings dyan sa Pinas. Kasula-sulasok itong si Kimo, sila Kimo, Quezon, Dibola at mga DDS. Jane ulit Pero Sir Rox, malapit nang magparamdam si Jose Marichan. Meaning, September 23, ang trial ni Gongdi. Tiyak, natatabunan na naman itong kaso ni Quezon, Dibola at mga sabungero. Totoo. Puro umpisa nga di ba? Jane Labay na ulit Alam mo, Sir Rox, alam natin na hindi totoo na mataas ang survey ni Sara. Yan bayad. Kumbaga, drum beat yan. Pinakakalat hanggang 2028. Ako naman, halatang halata sila. Di naman siya aabot ng 1 milyon ang mga DDA sa buong mundo. Dadaanin na lang nila sa vote buying. Pero para manalo si Sara, hindi lang vote buying, pananakot, bibili ng INC at mga kakalat ng magkakalat sa damakmak na fake news. Jane ulit
Ang Supreme Court sa Rox hawak ni Gong Di, kaya wala kang masayang diyan. Kaya ang ICC ang ating pag-asa. May araw din ng mga yan. Di naman sila matatakasan ang balik ng tadhana kahit magtago pa sila. Totoo yan. Jane ulit gusto ko talagang mag-react dyan sa MJ Mary J sa Senado. Sigurado ako 99% si Nadia yun. Bakit ka mag-react dyan kung di ka guilty? Naku naman, ang kapal ng face ni Timo. Talagang makapal na yan. Artista nga yung hype na yan eh. Jane ulit magpa-drug test muna si Baste at Pulong. Yun nga eh. Arlem Morales, shout out. Long time no hear, Arlem ha. Happy birthday po tatay. And God bless po. God bless Arlem Morales. Marilo Pabianak, shout out ha. Sabi niya, good day po tayo sa mga ka-warriors. Malaking hamon nga po sa mga pangulo na makita ang mga tao na may mapanagot sa mga walang puso na magnanakaw ng pondo ng bayan na nagdulot ng matitinding pahirap sa mga Pilipino. God bless us all. Yun nga. Libel convicted, shout out. Belated happy birthday. Salamat ha. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Eman Escalona nak, shout out. Mission accomplished mga bossing. Hanggang bukas po muli. Oo, ha. Ang dami ho natin topic. Halo-halo. Yan ang kwentuhan natin, ha, di ba, mga friend? Share nyo to. Pero, basta nakakapagkwentuhan tayo ng mga nangyayari. Pero yun nga, mga friend. PBBM, sundin mo ang payo ng isa sa pinakamagaling na presidente na magnanakaw, si Baste. Magandang gabi po mga boss. God bless. Good night. Adoracion Timaranan, shout out my friend. Dolor Garcia, friend Amy Bingson.